Bells POV. Pagkadating ko sa opisina, agad akong napabuntong hininga. Kahit ilang araw na ako rito, hindi pa rin ako sanay sa atmosphere. Lahat ng tao, formal, masyadong seryoso at parang takot sa amo nilang si Damian Villarreal na unfortunately asawa ko. Pinandilatan ko ang sarili kong refleksyon ng elevator. Asawa mo nga siya, Belle, pero hindi totoo. Scripted lang. Pagdating ko sa floor ng opisina niya, diretso ako sa desk ko. Assistant daw ako ng boss, more like personal suffering manager. Wala pang isang minuto mula na umupo ako. Bumukas ang pinto ng opisina ni Damian. Lumabas siya suot ng perpektong itim na suit, mukhang nagmamadali. Belle? Tawag niya, malamig ang boses. Wow, good morning din sa'yo, Mr. Ko. Sagot ko, nakangiti ng pilit. Hindi siya nagpatinag. Dala mo bang reports na pinagawa ko kahapon? Napakurap ako. Reports? Bigla akong naalala. Oh shoot, hindi ko pa pala natatapos. Tinapik-tapik ko ang desk ko, kunwari hinahanap ang file. Kasama ko na syempre, pero gusto mo ba ng coffee muna? Ang aga-aga pa baka masyado kang stress. Nakita ko sumikip ang panga niya, halatang di bilib sa kalokohan ko. Belle, aniya ng mas malamig ang boses. Sabihin mo nang di mo pa nagagawa kaysa pinapaikot mo ko? Naparunok ako. Napatingin sa paligid, tila naghahanap ng kakampi, pero wala ako nakita kundi mga empleyadong. Mabilis yumuko, nagkukunwaring abala. Huminga ako ng malalim, pilit ng umiti. Fine, hindi ko pa tapos, pero walang anuman, binagsak niya ang folder na hawak niya sa desk ko. Tatapusin mo yan ngayon. May meeting ako sa loob ng 1 oras. Anong ngayon agad? Damian, hindi instant yung report. Wala bang consideration ng boss dito? Hindi ako nagbibigay ng special treatment. Napatayo ako at nilagay isang kamay sa bewang ko. O talaga? Bakit si Yumi-chan? Tinanggap mo agad kahit walang experience. Nakita ko nagdilim ang tingin niya. Bingo. Wala kang pakialam sa hiring process ko. Wala nga dapat, pero sa'yo parang may favoritism. Mas lumapit pa siya sa desk ko, bahagyang yumuko upang mapantayan ang tingin ko. Belle, wag mong susubukan ang pasensya ko. Napasimangot ako pero di ako umatras. Hindi mo rin pwedeng subukan ang akin, Damian. Asawa mo ko, pero hindi ako ang tauhan mo. Napansin kong may mga empleyado ng pasimpleng sumusulyap sa amin. Siguro nagulat sila sa kung papaano ko sinasagot ang boss nila. Ano ngayon? Hindi ako magpapatalo. Asawa ko naman tong si Damian. Napailing si Damian at tumuwid ng tayo. Sa loob na 1 oras, kung hindi mo pa tapos yan, ikaw ang gagawa ng minute sa buong meeting. Napatulala ako. What? Damian, hindi ako secretary. Then do your job properly. Gusto mo ba sipain kita? Napataas siya ng kilay, bahagyang ngumiti, pero halatang pangaasar. Subukan mo. Naningkit ang mga mata ko. Sinusubukan mo ba akong i-fire? Hindi mo kailangang magtrabaho dito kung ayaw mo. Humugot ako ng malalim na hininga. Masyado akong competitive para magpabully. Fine, gagawin ko. Huwag mong kakalimutang ayusin ang grammar mo. Napasinghap ako. Hoy, Damian! Pero tumalikod na siya at pumasok sa opisina niya. Pinalakihan ko siya ng mata habang sinasara niya ang pinto. Tigasin talaga. Nakarinig ako ng pigil na tawa mula sa isang empleyado sa kabilang desk. Napalingon ako. Ano, natatawa ka? Turo ko. Mabilis siyang umaling at bumalik sa pagtatrabaho niya. Umupo ulit ako sa desk ko at padabog na binuksan ang laptop ko. Akala mo ikaw lang may pride, Damian? Hindi ako susuko sa'yo. Matapos ang 1 oras ng pagmamadali, pagtatype na parang may hinahabol at pagsumpa sa bawat spreadsheet na nakita ko, natapos ko rin ang hinihinging report ni Damian. Napasandal ako sa upuan, pilit kinakalma ang sarili bago ko pumasok sa opisina niya. Huminga ako ng malalim, bit-bit ang folder, bago kumatok. Knock knock! Pasok! Malamig niyang sagot. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin si Damian na nakaupo sa swivel chair niya. Seryoso habang tinitingnan ng laptop. Hindi man lang ako nililingon. Here, your precious report. Sabi ko at nilapag ito sa harapan niya. Kinuha ko yun nang di tumitingin sa akin at binuksan. Naghintay ako ng ilang segundo pero walang reaksyon. Napahagat ako sa loob ng pisngi ko. So, okay na? Pwede na akong umalis? Sa wakas, tinaas niya ang tingin. Naniningkit ang mga mata. May mga mali ka sa figures. Nanlaki ang mata ko. What, Damian?
Minadali ko yan para umabot sa deadline mo tapos may reklamo ka pa? Ikaw may kasalanan kung bakit ka nagmadali. Sagot niya, walang emosyon ng boses. Halos mapasigaw ako. At least appreciate the effort. Napuyat ako sa hindi ako nagbibigay ng puntos para sa effort. Ang gusto ko, resulta. Napapikit ako, huminga ng malalim at nilapag ang desk ko sa kamay niya. Damian, nakikita mo ba tong kamay ko na nakapatong sa desk mo? Tumaas ang isang kilay niya. Oo, bakit? Dahil pag hindi mo na-appreciate ang ginawa ko, manununtok ako. Nakita ko sumikip ang panga niya. You are being childish. And you're being an impossible boss. Muli siyang tumingin sa papel. I-edit mo. Ayoko ng mali. Napasinghap ako. Parang gusto nang sipain ang lamesa niya. Damian, ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Nilagpasan ko ang desk niya at tinuro ko ang mukha niya. Alam mo, Damian, ikaw yung tipo ng boss na pinagsisigawan sa pantry ng mga empleyado. Walang puso, walang consideration at walang ka-charm-charm. Napatulan ako nang bigla siyang tumayo. Ang tangkad niya ngayon ay sobrang nakakatakot dahil masyado nang malapit ang mukha niya sa akin. You are in my space. Malamig niyang sabi. Nanigas ako. Oh my God, ang lapit-lapit na namin. At paano siya nakalabas ng bahay ng mukhang model kahit stress? Nanunuyo ang lalamunan kong umatras, pero hindi ako nagpatalo sa intensity ng mga titig niya. So what? Nagtagal ang titigan namin. Ang lamig ng titig niya pero parang may kaunting pag-aalab sa ilalim ng kanyang mga mata. Napailing siya at umupo ulit. Ayusin mong report. Last warning. Padabog akong humakbang papalayo. Fine. Pero isang araw, Damian, marirealize mong hindi ka hari sa opisina mo. Hari ako rito. Gusto mo sipain kita palabas ng trono mo? Hindi siya sumagot. Nakangiti lang ng matalim. Binagsak ko ang pinto habang lumalabas. Ang mga empleyado sa labas nagkatingin at ang ilan halatang pinipigilan na matawa. Napalunok ako. Tuloy ang trabaho? Utos ko bago bumalik sa desk ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Bel, hindi ka pwedeng magpatalo. Next time, ikaw naman ang magpapaikot sa damya na yan. Isang oras na ako nakaupo sa desk ko, pero hindi pa rin ako makamove on sa inis ko kay Damian. Akala mo kung sino makapag-utos, pero hindi pa rin ako makamove on sa inis ko kay Damian. Akala mo kung sino? Well, technically, hindi naman talaga, pero still, akala mo hindi ako asawa niya. Wala man lang konting appreciation. Sinasayang kong energy ko sa paggawa ng report tapos kung makapagsalita siya, parang isa ako empleyado na nagkamali sa order ng kape niya. Hinawakan ko ang ulo ko. Nakakainis talaga siya. Ma'am, napalingon ako sa assistant ni Damian, si Helen. Nakatayo siya sa harapan ko, mukhang kinakabahan. Bakit? Pinapatawag po kayo ni Sir Damian sa office niya? Napairap ako. Ano na namang reklamo niya? Hindi sumagot si Helen pero halatang ayaw niyang mapag-initan ni Damian. Huminga ako ng malalim bago tumayo, bit-bit ang nirevise kong report at tumiretso sa opisina ng boss/asawa kong walang puso. Pagpasok ko, naroon siya, nakatayo malapit sa glass wall ng opisina, nakatingin sa city view. Classic, mysterious, billionaire pose. Ano na naman, bossing? Sarkasiko kong tanong habang inilapag ang report sa desk niya. Lumingon siya sa akin, walang emosyon ng mukha. Umupo ka. Nagtaas ako ng kilay. Kailangan ba talaga? Formal meeting pa to? Hindi siya sumagot, kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. Tumayo siya, kinuha ang report ko at binuksan ito. Tahimik. Mas tahimik sa horror movie scene bago pa lumabas ang multo. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Mas maayos. Hindi ko alam kung compliment yon o insulto. So, pasado na? Tinaas niya ang isang kilay. Sa tingin mo, napanganga ko. Damian, kung hindi pa rin yan pasado, ikaw na lang kayang gumawa. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago siya umiling. Masyado kong reklamador. Masyado ka kasing demanding. Nagtagpo ulit ang mga mata namin. Alam kong hindi ako dapat makipagtitigan sa kanya pero wala akong balak umatras. Ilang segundong lumipas bago siya bumuntong hininga. May business dinner ako mamaya. Sasama ka. Napatulala ako. Ha?
Bakit ako isasama? Nagtaas siya ng kilay. Asawa kita, remember? Napakunot noo ako. Epekto ba to ng pagkaka-revise ko sa report? Kasi parang di sila konektado. Inirapan niya ako. Official business dinner. Hindi lang ikaw ang may pride sa kasal nating Tobel. Ayoko may magtanong kung bakit hindi tayo magkasama sa mga ganitong event. Bakit? May issue ba kung hindi tayo magkasama? Tumiklop ang braso niya sa dibdib. Hindi ako mahilig sa chismis. Ayoko ng chismis sa kasal natin. Wow ha, so anong point mo? Fasad lang talaga to? At ako ang mukhang trophy wife mo? Nagkibit balikat siya. Hindi mo kasalanan kung masyado kang maingay para sa isang trophy wife. Napasa po ako sa noo ko. Damian, hindi ko alam kung compliment yun o insulto, pero anyway, fine. Sasama ako, pero may kondisyon ako. Napataas ang kilay niya. Ano na naman yan? Bibilan mo ako ng bagong dress. Nagtaas siya ng isang daliri, parang idinidiin ng punto. Isa lang. Nagkibit balikat ako. Okay lang, pero branded dapat. Umiling siya. Kita sa mukha niya na nagsisisi siyang dinala ko sa buhay niya. Gusto mong maging spoiled wife, Belle? Ikaw ang nagayadam yan. At ako, mahilig ako magbihis ng maganda sa mga public appearances. Nagtagalang titigan namin bago siya napailing. Fine. Isama mo yan sa dudulas mo ngayong hapon pero wag kang bibili ng isang buong boutique. Napangisi ako. Deal. Napansin ko pang parang may sinasabi ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko lang mabasa kung inis, amusement o pagsuko. Pero ang mahalaga, panalo ko sa round na to. Nakangiti akong lumabas sa opisina ni Damian. Dala ang credit card na inabot niya sa akin nang walang kaamor-amor. Kung pwede lang sigurong lagyan ng time limit yung gamit ng card niya, baka ginawa na niya. Pero, sorry na lang siya dahil bala kong sulitin to. Ma'am, ihahatid ko na po kayo sa mall. Alok ni Helen, ang ever-loyal assistant ni Damian nang makalabas ako sa opisina. Salamat, Helen. Tara na, bago pa magbagong isip ng boss mo. Sabi ko bago mabilis na lumabas ng Villarreal Empire Holdings. Pagdating sa mall, dire-diretso akong pumasok sa isang luxury boutique. Ilang beses ko nang nadaanan to dati, pero hindi ako makapasok dahil sa taas ng presyo. Pero ngayon, hawak ko ang magic card ni Damian. How can I assist you? Agad nabati ng isang sales lady. Napangiti ako. I need a dress for a business dinner. Sumama siya sa akin papunta sa racks na eleganteng gowns and cocktail dresses. Pumili ako ng 5, tapos dumiretso sa fitting room. Nang maisuot kong isang dress, isang deep blue satin gown na hapit sa katawan, ngumiti ako sa sarili ko. Hot! Paglabas ko, naroon na si Damian. Nakaupo sa isang upuan na parang bored na bored. Napaatras ako. Anong ginagawa mo dito? Tinaas niya ang phone niya. Sinundan kita. Baka kasi bilhin mo ang buong mall. Napairap ako. Hindi ako ganon ka-lavish, okay? Isa lang ang bibilin ko. Siguraduhin mo lang. Huminga ako ng malalim at humarap sa sales lady. Anong tingin mo? Napakaganda niyo po, ma'am. Ngumiti ako. See? Maganda raw. Ano, Damian? G? Tumaas ang isang kilay niya habang iniiskan ako mula ulo hanggang paa. Mukhang mahirap huminga sa suot mo. Namilog ang mata ko. Excuse me? Masikip. Sabi ko nga, hapit. Mahapit means sexy. More like uncomfortable. Damian, gusto mo bang ikaw ang pumili? Napansin ko na gusto niyang sumagot ng oo, pero mukhang napagtanto niyang mas stress nang aabutin niya kung sasali siya sa pagpili. Kaya, imbes na sumagot, tumayo siya at nagkamot ng sentido. Belle, please, piliin mo lang yung pinaka-decent. Napangisi ako. Decent? Sige, subukan natin. Nagbalik ako sa fitting room at kinuha ang isa pang dress, isang black dress na may deep V-neck line sa gitnang hita. May slit. Let's see kung ano masasabi niya dito. Paglabas ko, kita kong nakatingin na agad si Damian. This time, halatang may bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Hindi na siya mukhang bored, mukha na siyang may iniisip. Ano, decent enough? Tanong ko. Iniikot ang sarili ko para mas makita niya. Napatingin siya sa slit ng damit. Hindi mo mabalak magdamit ng may natatakpan? Napailing ako. Oh my God, Damian, it's a dinner, not a funeral. Parang kulang ka ng tela. Nag-cross arms ako. Parang kulang ka sa appreciation.
Napabuntong hininga siya. Okay, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Napatigil ako. Ha? Walang reklamo? Wala. Unexpected. Tumaas ang isang kilay niya. May problema? Nakakapanibago lang na hindi ka nagiging kontrabida sa gusto ko. Napangisi siya ng matalim. Kasi sigurado ako may problema ang suot mong yan. Pero matalino ako. Hahayaan na lang kita para ikaw mismo makadiskubre. Nanikip ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Imbes, tumayo siya at naglakad papunta sa cashier. Bilhin mo na yan. I am sure magiging interesting ang gabi natin mamaya. May kakaiba sa tono niya. Parang may alam siya na hindi ko pa alam at bigla akong kinabahan. Anong iniisip ng lalaking to? Belle's POV. Nakaharap ako ngayon sa salamin. Pinagmamasdan ng sarili ko sa suot kong itim na dress. Napangiti ako. Bagay na bagay sa akin. Pinagmamasdan ng sarili ko sa suot kong itim na dress. Simple pero eleganteng tingnan at higit sa lahat, deadly sexy. Sinulyapan ko ang relo ko. 7:30 p.m. Kalahating oras pa bago magsimula ang business dinner ni Damian. Belle, bilisan mo. Malamig ang boses ni Damian na umalingaw-ngaw mula sa pinto ng kwarto. Ayokong malate. Napairap ako at sinadyang patagalin pa ang sarili ko. Kung gusto niyang mainis, fine. Let's test his patience. Ano ba, Damian? Aalis pa lang tayo pero sungit mo na agad? Sagot ko habang inaayos ang buhok ko. Narinig kong bumuntong hininga siya. Kung di mo tatapusin yung kaartehan mo sa 12 minuto, iiwan kita. Napangisi ako. Like hell you will. Sinot ko ang stiletto ko at lumabas ng kwarto, bitbit ang malit kong clutch bag. Nagtagpo ang mga mata namin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at kahit wala siyang sinasabi alam ko may gusto siyang ipunto. Napataas ang kilay ko. Ano, may problema? Hindi siya sumagot kaagad. Napatingin lang siya sa slit ng dress ko na halos umabot sa hita ko, tsaka napailing. Bahala ka nga. Ngumiti ako ng matamis. Glad we agree on something. Tahimik ang biyahe papunta sa venue. Nakafocus si Damian sa pagmamaneho habang ako naman busy sa phone. Nagbabasa ng update sa social media. Pero hindi ko na matiis ang katahimikan. Sino mga business partners mo ang dadalo mamaya? Tanong ko. Sino Mr. Lee ng TechCore, Mr. and Mrs. Santiago ng Santiago Holdings at ilan pang investors? Sagot niya nang di man lang ako tinitingnan. At ano ang role ko sa dinner na to? Oo po, tatahimik at ngingiti. Napataas ako. Excuse me? Huminga siya ng malalim bago sagutin. Belle, this is business. Hindi mo kailangan magpaka-stand out. Ang ibig mong sabihin, gusto mo lang akong gawing decoration sa tabi mo? Tiningnan niya ako ng mabilis bago bumalik ang atensyon niya sa daan. Gusto ko lang na wag kang gumawa ng eksena. Napanguso ako. Wow, napaka-romantic mo naman. Natutunaw ako sa lambing mo, Damian. Hindi naman kita niligawan para lambingin, hindi ba? Sagot niya na may kasamang ngiti ng pang-aasar. Napairap ako. Oo nga pala, nilapitan mo ako para pakasalan ako. Hindi naman kita pinilit, ikaw ang pumayag. Ano ba namang choice ko? Tumakbo papalayo habang naka-wedding gown? Pwede naman. Napabuga ako ng hangin. Damian, minsan gusto kitang batukan. Swerte mo, hindi pwede. Pagdating namin sa venue, agad kaming sinalubong na isang hotel staff at inihatid sa isang private function room. Nang buksan ng pinto, bubungad sa amin ng ilang lalaking negosyante, kasamang ilang mga asawa o kasosyo. Nagtaas ng kilay ilang babae nang makita ko. Good evening, Mr. Villarreal. Bati ni Mr. Santiago. Good evening, Damian. Nakangiting bati naman ng asawa nito. Pero halatang pagtataka sa mukha niya nang mapatingin sa akin. And this is? Damian looked at me before saying, my wife, Belle. May narinig akong bahagyang pagbulong sa paligid pero umiti lang ako at inabot ang kamay ko kay Mrs. Santiago. Nice to meet you po. You're married now, Damian. Tanong ni Mr. Lee, mukhang hindi makapaniwala. Obviously, sagot ko pa bago makasagot si Damian. Or do I need to show you our marriage contract? Nagulat ako nang maramdaman ang mahinang kurot ni Damian sa tagiliran ko. Belle, aniya, halatang iritado.
Napangisi ako ng matamis. Yes, honey? Napailing siya at mukhang pinili na lang na wag akong patulan. Umupo na kami sa designated table namin at nagsimula na ang dinner. Tahimik akong kumain sa simula pero nang marinig kong pinag-uusapan nila ang expansion ng Villarreal Empire Holdings sa Europe, napataas ang kilay ko. Actually, there's an interesting move. Sabi ko, dahilan para mapatingin sa akin ng mga tao sa mesa. Damian turned to me with a look that screamed, "Don't you dare." Pero nagpatuloy ako. Expanding to Europe is a big step, pero paano yung competition sa market? May plano na ba kayong i-handle ang cultural differences sa business approach? Nagpalitan ng tingin ng mga negosyante. Isa sa kanila, si Mr. Lee ang sumagot. That's actually a very valid concern. Villarreal Empire Holdings is strong in Asia pero ibang business landscape sa Europe. Nagkibit balikat ako. Exactly. If you approach it the same way as you do in Asia, you might face resistance. Have you considered consulting with European business strategists? Good point. Sabi ni Mrs. Santiago, mukhang impressed. Samantalang si Damian, halatang gustong harurutin pa palabas. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Alam ko, inis na inis siya na sumali ako sa usapan. Matapos ang dinner, lumabas kami ng venue. Bigla na akong hinila papalayo. Belle, madiin niyang sabi. Damian, ginaya ko ang tono niya. Anong ginawa mo kanina? Sumagot ng tanong, nag-share ng opinion. Alam mong hindi kita dinala dito para umupo, tumahimik at ngumiti. Sorry pero hindi ako decorative piece. Napahawak siya sa sentido niya, halatang frustrated. You don't understand how this works. And you don't understand that I am not just your pretend wife. Kung gusto mong manahimik lang ako, sana kumuha ka na lang ng manikin. Napatitig siya sa akin. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Pagkatapos na ilang segundong katahimikan, bumuntong hininga siya. Belle, yes dear? Huminga siya ng malalim bago napabuga ng hangin. You are impossible. Ngumiti ako ng matamis.